Kabanata 1, Sunog. Maaga nagising si Kauri dahil sa potpot na tunog mula sa bisikleta ng tindero ng pandesal. Narinig niya ang pagtawag ng kanyang ina sa nagtitinda. Paborito nila ang pandesal tuwing umaga, kaya hindi nakakalimutan ng kanyang ina na bumili. Matapos niyang tiklupin ang kanyang kumot at salansanin ng maayos ang unan, umunat siya bago lumabas ng kwarto. Ang ama naman ni Kauri ay abala sa pagtitimpla ng kape gamit ang paborito nitong tasa. Ang aroma ng kape ay agad na humalina sa kanya. Hinila niya ang isang upuan at naupo. "Ayan, mag-almusal na kayo," sabi ng mama ni Kauri. Mainit-init pa ang pandesal nang hawakan ni Kauri ang supot. "Paborito mong kape," sabi ng papa niya habang umupo ito sa tabi ni Kauri. Alam ng kanyang ama na gusto niya ng kape na hinaluan ng gatas o coffee mate. Madalas ay ganito ang kanilang umaga, lalo na kung wala siyang pasok. Tanging pandesal ang kanilang almusal, pero kung minsan, kumakain din sila ng kanin kapag walang nagtitinda ng tinapay na dumadaan. "Anak, sasabay ka ba sa akin? Mamalengke ako ngayong umaga," tanong ng kanyang ina. Naalala ni Kauri, Sabado pala ngayon, ang araw ng pamamalengke ng kanyang ina. Bukod dito, wala na rin silang ulam sa refrigerator maliban sa sitaw para sa tanghalian. Half day lang naman ako kila Ate Charlotte, naisip ni Kauri, dahil konti na lang ang ituturo ko kay Chander. Samantalang ang papa niya, kahit walang pasok, ay maaga pa rin gumising dahil may mga kailangang ayusin sa bahay. Tulad ng bubong na yero na tumutulo kapag umuulan. Hirap sila kapag malakas ang ulan dahil nababaha ang kusina. "Hindi na po, inay. Maglilinis muna ako ng bahay. Saka mukhang paalis na rin kayo," sagot niya. Nakaberdeng besida na ng ina niya na may disenyong bulaklakan at nakahanda na ang bayong nito sa mesa. Basa pa ang kulot nitong buhok, tanda na nakaligo na. "Oh, siya, sige. Hindi na kita hihintayin. Pupunta na ako sa palengke." Paalam ng mama niya matapos kumain ng ilang pandesal. May bilin pa ang kanyang ama sa asawa bago ito tuluyang lumabas at pinihit ang seradura ng pinto. Pumasok siya sa kanyang kwarto upang kumuha ng tuwalya. Tumagal si Kauri ng 1 oras sa pagligo dahil sa init ng tubig na nagpapawi ng lamig ng umaga. "Ang ganda-ganda mo talaga!" Bulalas ni Kauri habang nakaharap sa salamin. Nilalaro ang bula sa kanyang buhok. Parang naging hobby na niya ang gawain ito tuwing umaga. Kausapin ang sarili. "Mana ka sa akin, anak." Sigaw ni Mang Rene, ang kanyang ama, na kanina pa naghihintay na matapos siya. "Yes pa, that's right," sagot niya habang nagpakending-kending pa. Sinasabayan ng malakas na tugtugan mula sa kapitbahay. Mas gusto na niyang marinig iyon kaysa sa bangayan. Ilang buhos pa ng tubig at natapos na rin siya sa paliligo. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Tila ba isang Pasko ang inintay bago siya lumabas ng banyo. Nagsuot siya ng simpleng puting shirt at kupas na maong. Sinamahan pa ng pares ng sapatos para sa kaswal na itsura. Hindi naman siya rarampa, kaya sapat na ang ganitong kasuotan. Bago umalis, naglinis siya ng bahay. Walis at punas lang ang kanyang ginawa dahil si Aling Linda, ang kanyang ina, na ang bahala sa ibang gawain. "Pa, aalis na po ako." Hiyaw ni Kauri habang bitbit ang pasalubong para kay Chander, ang batang tinuturuan niya. Binili niya yon kahapon sa kanto matapos ihatid si Jez sa sakayan ng jeep. "Mag-ingat ka, anak. Nandyan ang baon mo sa mesa," sagot ni Mang Rene mula sa banyo. Muntik na niyang hindi tanggapin ang baon, pero naisip niyang baka kulang ang pamasahin niya. Hindi pa rin siya nag-agahan, kaya naisip niyang baka maglugaw muna siya sa kanto pagdating doon. Pagkababa niya sa jeep, narinig niya agad ang malakas na tunog ng kanyang tiyan. Tumuloy siya sa lugawan at umorder ng lugaw na may itlog. Napakasarap nito. May bawang, kalamansi,
at tamang-tamang alat. Hindi niya namalayang nakailang plato na siya. Sanay siyang siya lang ang kumakain tuwing umaga sa lugawan. Pero napansin niyang may isa pang customer. Isang lalaki ang nakaupo sa hindi kalayuan. Maganda ang pangangatawan nito, dipinado ang ilong, at ang side view nito ay talagang nakakagulat. Napansin pa niya ang paggalaw ng Adam's apple nito habang lumulunok ng lugaw. Bigla siyang umayos ng upo nang makita nitong nakatingin siya. "Manang, bayad ko nga pala. Keep the change," sabi ni Cowrie. Nagmadali siyang uminom ng tubig at kumuha ng tissue para punasan ng labi. "Keep the change ka pa. Piso na lang yung sukli." Sigaw ni Manang na ikinapula ng mukha ni Kaori. Pahiyain ba naman ako? Bulong niya sa sarili, saka nagbitaw ng alibay. At least may sukli pa rin. Be thankful, Manang. Biyaya iyan. Sa ilang oras na pagtuturo ni Kaori kay Chander, sumakit ang ulo niya. Kung hindi pa dumating ang nanay nito mula sa kapitbahay, hindi pa siya papansinin ng bata. Madaling madistract si Chander, pero mabilis din namang makaunawa kapag tutok ito. Ang problema, mainipin at madaling magsawa. Panay kamot sa ulo ang ginagawa nito habang tinuturuan siya, o kaya'y biglang kukunin ang mga laruan nitong robot para aliwin ang sarili. Pinabayaan ni Kaori ang sariling mga problema upang makapag-focus sa pagtuturo. Matapos ang isang buwan ng pagtitiyaga kay Chander, natapos din ang kanyang trabaho sa araw na yon. "Salamat, Kaori. Mabuting at pinagtiyagaan mo ang anak ko." Natatawa pang sabi ni Ate Charlotte habang iniabot ang bayad na pinagpaguran ni Kaori ng isang buwan. "Wala po iyon." Sagot niya na may ngiti sa labi. Dagdag iyon sa ipon niya para sa paparating na pasukan sa kolehiyo. Sa sobrang pagod, nakatulog siya sa biyahe pa uwi. Hindi niya namalaya na ang katabi niya sa jeep ay ginawa niyang sandalan. "Miss, gising na," sabi ng katabi niya sabay tapik sa balikat. Napabalikwas siya. "Ay, sorry po." Salubong ang kilay ng lalaki. "Nako, makikisandal na nga lang, tulo pa ang laway." "Buti nga po nalawayan kayo ng maganda," pabirong sagot ni Kaori, kasabay ng tawa. Ngunit lalo lamang sumalubong ang kilay nito. Pagkababa niya ng jeep, agad niyang napansin ang madilim na kalangitan. Hindi ito dahil sa paparating na ulan, kundi sa makapal na usok. Habang naglalakad pa uwi, naalarma si Kaori sa ingay ng mga tao at bumbero. Nagkakagulo ang mga kapitbahay at puno ng hagulgol ang paligid. Nang makita niya ang sunog na nilalamon ng bahay nila, bumilis ang tibok ng puso niya. "Sina Mama, nasaan po sila?" Tanong niya sa isa sa mga barangay tanod. "Huwag kang mag-alala, nire-rescue sila," sagot nito. Ngunit hindi nawala ang kaba sa dibdib ni Kaori. Unti-unting kinakain ng apoy ang bahay nila. Alam niyang naroon pa ang kanyang mga magulang sa loob. "Gusto ko pong tumulong," sabi niya. Pero pinigilan siya ng mga tanod. 10 minuto ang lumipas bago tuluyang naapula ang apoy, ngunit wala pa ring balita tungkol sa kanyang mga magulang. Nagsimula ng tumulo ang mga luha niya. "Please po, nasaan po sila? Sabihin niyo na sa akin." Pakiusap niya sa tanod. Hindi man direktang sumagot ang lalaki, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Sinundan ni Kaori ang tingin ng tanod. "Pa, ma," sigaw niya habang humagulgol. Doon niya nakita ang mga magulang niyang nakahiga, kasama ng ilan pang mga bangkay na biktima ng sunog. Kahit hindi lubos makilala ang mga katawan nila, alam niyang sila iyon. Ang wedding ring na suot ni Papa at ang tsinelas na regalo niya kay Mama noong Pasko ang nagpatunay sa kanya. Niyakap niya ang mga bangkay ng magulang umiiyak. "Ma! Pa!" Parang naputol ang tibok ng puso niya. Gusto niyang manhid ang buong katawan, mawala ang sakit at bigat na nararamdaman. Sa isip niya, mas nanaisin pa niyang sumama na lang sa kanila kaysa maiwan ng mag-isa. Kabanata 2. Pakikiramay. Buong maghapon, nanatili si Kaori kasama ang iba pang mga naapektuhan
sa tapat ng bahay ng may-ari ng lote na tinitirhan nila. Parang bingi ang may-ari sa mga hinaing ng mga tao. Lantad ang balita, sinasadya nitong pasunugin ang mga kabahayan upang magbigay daan sa pagtatayo ng bagong gusaling komersyal. Ang lugar na yon ay isang informal settlers area at karamihan sa lupa ay pagmamay-ari ng iba't ibang negosyante. Noong bata pa si Cowrie, sinubukan nilang manirahan kasama si Lolita sa probinsya, pero mahirap ang buhay doon. Malayo ang eskwelahan, madalang ang biyahe, at limitado ang oportunidad. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nawala ang mga kasamahan ni Kaori sa protesta. Iniwan na lamang nila ang mga karatulang ginamit sa kalsada, patuloy na nananawagan ng hustisya at kaunting tulong. Dinulog na nila ang sitwasyon sa alkalde, ngunit walang konkretong sagot ang ibinigay nito. Pakiramdam ni Kaori, may alam ang opisyal sa nangyari. Kahit napakaliit ng tsansang marinig ang kanilang mga hinaing, umaasa pa rin siya. Hindi sapat ang tulong mula sa lokal na pamahalaan. Libreng pagpapalibing at pagpapagamot lamang ang naialok para sa mga nasawi. Kinabukasan, sabay-sabay na ililibing ang mga biktima. Sa kasalukuyan, nakaburo lang mga ito sa simbahan. Sa gitna ng gutom at pagod, doon naramdaman ni Kaori ang bigat ng nangyari. Wala siyang naisalbang gamit maliban sa mga laman ng kanyang dalang bag. Mabuti na lang at nakatabi sa bangko ang kalahati ng kanyang ipon. Tinitigan niya ang hindi makilalang mukha ng kanyang mga magulang. Ayaw sana niyang gawin iyon, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Takot siyang matuluan ng luha ang kanilang mga kabaong. Mapa, alam ko naman na masaya kayo kung nasaan kayo. Huwag kayong mag-alala sa akin. Alam niyo naman madiskarte itong anak niyo? Mahina niyang sabi. Pilit pinapatawa ang sarili, kahit paos na ang boses niya mula sa pagpigil ng luha. Ramdam niya ang buhol sa kanyang lalamunan. Nagpunta siya sa water dispenser upang uminom ng tubig at kumalma. Para bang iniipit ang kanyang dibdib ng bigat ng emosyon. Nagdesisyon siyang manatili sa simbahan para magpalipas ng gabi. May libreng pagkain para sa mga biktima ng sunog, pati na rin mga donasyong damit at kumot. Sa isang sulok, malapit sa bintana, naglatag siya ng banig na bigay ni Sister Misha, isang madre na kilala sa kabaitan at bukas palad na pagtulong. Minsan nang tinulungan ni Sister Misha ang pamilya ni Kaori, lalo na nung nagkasakit ang mama niya at kinailangan ng agarang ospitalisasyon. Kung gusto mo, pansamantala ay sa amin ka muna tumuloy hanggat hindi ka pa nakakauwi sa probinsya. Alok ng madre habang inilalapag ang isang cup noodles sa mahabang upuan. Alam ni Sister Misha na may mga kamag-anak si Kaori sa probinsya, ngunit nag-aalala itong magbiyahe mag-isa si Kaori bilang isang babae. Inalok pa niya itong sagutin ang pamasahe, pero tumanggi si Kaori. Hindi na po, sister. Masyado naman yatang makapalang mukha ko. Biro niya, bagamat may katotohanan ng kanyang sinabi. Nagpaliwanag si Kaori. Hahanap na lang po ako ng trabaho. Saka hindi po ako sigurado kung makakapagkolehiyo ako kung sakaling umuwi ako roon. Napabuntong hininga si Sister Misha. Maingat niyang sinalansan ang una na gagamitin ni Kaori habang tahimik na nagdarasal na sana'y maging maayos ang kinabukasan ng dalaga. Basta, kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Nakaharap si Kaori sa mesa habang nakatitig sa malamig ng noodles at kanin sa harap niya. Hinahalo-halo niya ito gamit ang kutsara at tinidor, ngunit wala siyang ganang kumain. Hindi niya maisip kung paano kakayaning kumain ng hindi kasabayang ina at ama niya. Hindi rin niya matanggap ang ideya na uuwi siya mula sa eskwela na wala ang yakap o halik mula sa kanila. Parang napakalungkot ng gabing iyon, kakaiba sa mga nakasanayan niya. Sa pang-5 beses na pag-ilaw ng kanyang cellphone, saka lang niya napagtantong si Lucky ang tumatawag. Nag-ipon ng kaba sa kanyang dibdib. Alam na kaya nila ang nangyari? Ate, busy ba kayo?
Hindi kasi sinasagot ni Tia ang tawag ko. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Kaori. Ah, nawala kasi ang cellphone na ni Mama. Bakit? Ano ba yon? Tanong niya. Kahit nagsisimula ng sumikip ang kanyang paghinga. Narinig niyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Lucky. Tila nag-aalinlangan sa sasabihin. Paubos na kasi ang gamot ni Lolita. Wala pa kasi kaming kita sa maisan dahil napeste iyon kamakailan. Kinagat ni Kauri ang kuko ng kanyang hinlalaki. Iniisip ang susunod na hakbang. Ah, sige. Papadalhan ko kayo siguro sa Makalawa. Makakapaghintay pa ba si Lolita? Tanong niya. Ramdam ang bigat ng desisyong kailangang gawin. Ibabawas niya yon sa ipon niya. Kahit pa para sana ito sa kolehiyo, iniisip niyang baka maibalik niya ito kapag nakahanap siya ng trabaho. Oo, ate. Salamat. Pasensya ka na ha. Marami kasi akong bayarin sa eskwela. Pakikumusta na lang kila Tia at Tio. Uminom si Kauri ng tubig mula sa baso bago sumagot. Sige, sasabihin ko agad. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik ng ibaba ni Lucky ang tawag. Tumayo siya at lumapit sa altar kung saan nakapwesto ang mga kabaong nina Mama at Papa. Ilan pang tao ang gising sa paligid, kabilang ang mga kamag-anak na naglilinis ng salamin ng mga kabaong ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Kape ate? Alok ng isang batang lalaki sa kanya. Anak ito ng isa sa mga namatay sa sunog. Bagong lipat lang ang pamilya nito kaya hindi niya kabisado ang pangalan. Umiling si Kauri at tinanggihan ng alok. Dinala ng bata ang kape sa kanyang ina, na noon ay nagpupunas ng luha habang nakatitig sa kabaong ng asawa. Habang pinagmamasdan ni Kauri ang eksena mula sa kabilang hanay ng mga upuan, bigla niyang napansin ang sarili niyang luha. Tumutulo ito sa kanyang mga daliri. Lumapit ang bata kay Kauri at nagtanong, Ate, ayos ka lang ba? Pilit niyang nginitian ito. Oo naman, ako pa ba? Sagot niya. Kahit halata sa mukha niya ang pagod at lungkot, hindi sila magkakilala pero niyakap siya ng bata. 3 oras lamang ang naging tulog ni Kauri noong gabing iyon. Hindi siya mapakali. Halo-halo ang amoy sa paligid at dinig na dinig niya ang iyakan ng iba pang mga tao. Pagsapit ng alauna ng madaling araw, nagising ang karamihan sa kanila. Ang malalakas na hikbi at iyak ng mga tao ang lalong nagpahirap sa kanyang makatulog muli. Biglang dumating si Jess, suot ang itim na belo, isang shoulder bag na itim, at pinagsuot ang puting polo at pantalon. Girl! Tawag nito sa kanya. Kanina ko lang nabasa ang text mo. Ano ka? Sabog? Halika nga rito. Umiwas si Kauri sa yakap ni Jez, pero nagbiro pa rin ang kaibigan. Arte? Sabi ni Jez, at sa huli pumayag na rin si Kauri sa yakap nito. Hindi niya napigilan ang sariling luha at humikbi habang inaalo siya ng kaibigan. Natural lang yang nararamdaman mo. Nandito pa ako. Kami ni na Lolita, Lucky, at idagdag mo pa si Apple na nasa tabi ko. Sabi ni Jez, pilit pinapagaan ang loob niya. Bumitiw si Kauri mula sa yakap at kinuha ang panyo na inabot ng kaibigan upang punasan ang kanyang luha. Napansin niya ang bihis ni Jez na tila himala at nakabestida ito. Nakikiramay ako, sabi ni Jez. Kahit pamukhang babaeng-babae si Jez dahil sa taglay nitong kagandahan, alam ni Kauri na hindi pa rin nagbabago ang kaibigan. Iba pa rin ang gusto nito. Nyakap ulit siya ni Jez. Nandito lang ako kahit hindi tayo madalas nagkakausap. Huwag kang mahiyang magsabi sa aming dalawa. Dagdag niya habang inaayos ang BB cream na hindi pantay sa kanyang mukha. Napaisip si Kaori at nagtanong, Nga pala Jez, hindi pa ako pwedeng umuwi sa probinsya at kailangan ko ng trabaho. Baka may alam ka. Biglang lumapad ang ngiti ni Jez na bumungad ang pantay at puting mga ngipin, pati ang braces nito. Isinilid niya ang ginamit na BB cream sa mamahaling bag at buong tiwala ang sagot. Oo naman, may alam ako.
Kabanata 3, Pinakagwapo. Ilang oras ang inilagi ni Cowrie sa sementeryo kasama si Jess. Matapos ang libing, nagpaiwan siya upang magmuni-muni, ngunit ayaw siyang iwan ng kaibigan. Si Apple naman ay naunang umalis dahil may mahalagang pupuntahan ngayong araw. Girl, tara na! Bukod sa wala ka pang almusal, nangangamoy ka na, sabi ni Jess. Ang dilay parang may halong panunodyo. Hindi maintindihan ni Cowrie kung nais ba nitong pagaanin ang loob niya o insultuhin siya. Naubos na niya ang mga tisyo na iniabot nito, kaya napilitan si Jess na ipahiram ang panyo nito. Salamat. Ibabalik ko na lang pag nalabhan ko na, sabi ni Cowrie habang pinapahid ang luha at sipon gamit ang panyo. Ngumisi lang si Jess, halatang nandidiri. Wag na. Sa'yo na yan. Sagot nito, halatang ayaw nang makuha pabalik ang gamit. Napailing si Cowrie. Napakaarte talaga ng kaibigan niya. Alkohol, ako na maglalagay sa'yo, sabi ni Jess habang nakangiwi at nagbubuhos ng alkohol sa kamay ni Cowrie. Tahimik silang naglakad palabas ng sementeryo. Ramdam ni Jess na wala si Cowrie sa wisyo para makipagkwentuhan. Nga pala, may photoshoot ako ngayon. Kinuha akong endorser ng butik. Biglang sabi ni Jess habang naglalakad. Diyan lang sa kabilang barangay. Isasama sana kita. Huminto si Cowrie, nakapamewang habang nakatingin sa kaibigan. Seryoso ka ba? Ang lansa na ng amoy ko, tapos isasama mo ako? Sagot niya ng may halong iritasyon. Napakamot si Jess sa ulo, halatang naiinis din. Sino naman kasi ang ayaw pang maligo kanina? Tanong nito. Tinaasan siya ng kilay ni Cowrie. Wala akong damit. Ayoko namang maligo nang walang papalit. Ano ako? Tanga? Oo na, girl. Natatawang sagot ni Jess. Bibilhan na lang kita ng damit, pero samahan mo muna ako. Naglabas si Jess ng bagong panyo mula sa bag. Scout talaga ang kaibigan niyang ito. Palaging handa. Ginamit nito ang panyo bilang takip sa kamay bago hinila ang braso ni Cowrie upang pilitin siyang sumama. Ilang oras ang itinagal ng photoshoot ni Jess. Sakto namang natapos ito nang kumalam na ang sikmura ni Cowrie. Habang pinagmamasdan niya si Jess, natawa ng tawa sa kamera ng photographer nito. Hindi maiwasang humanga ni Cowrie. Malaki ang bayad dito ng may-ari ng butik at kwento nga ni Jess, simula nang siya ang maging brand ambassador, hindi lang doble ang kita ng butik. Sino ba namang hindi masisilaw sa itsura nitong si Jess? Naisip ni Cowrie. Kung hindi lang pusong babae si Jess, malamang marami na itong naging girlfriend. Siguro, isa na siya sa mga yon. Siyempre, charot lang. Bawal yon. Sis code nila yon. Habang tahimik na nakaupo si Cowrie, napansin niyang nakatingin ang photographer ni Jess sa kanya. Wala naman itong sinasabi, pero ramdam niya ang tingin nitong para bang mas masaklap pa ang itsura niya kaysa sa pulubi. Napabuntong hininga si Cowrie, pilit nilalabanan ang pagkaasiwa. Bumili si Cowrie ng ilang pirasong damit sa palengke. Ayaw na niyang pumunta pa sa mall kahit pa gusto iyon ni Jess. Para sa kanya, pangbahay lang naman ang kailangan niya. Sinabi ko na sa'yo, sa mall tayo bumili. Inis na sabi ni Jess habang si Cowrie ay abala sa pagpili ng tsinelas. Gagastos ka pa ng malaki. Para raket-raket ka lang naman. Sarili mong kita yon, hindi sa akin. Sagot ni Cowrie. Pwede ko na ba itong ibalot? Tanong ng tindera. Sumingit sa gitna ng pag-uusap nila. Tiningnan niya kung tama ang sukat ng bulaklakan na tsinelas na sinusukat ni Cowrie. Okay na po, sagot ni Cowrie habang hinuhubad ang tsinelas at iniaabot ito sa tindera. Napangisi si Jess, halatang may naaalala. Kailan ka pa nahiya sa libre? Garapal ka nga girl, naalala mo nung may nanligaw sa'yo? Palagi kang nagpapalibre ng munchkins at zagu. Hindi maiwasang maalala ni Cowrie ang nangyari noong nakaraang taon. Hindi na niya maalala kung paano siya nakilala ng lalaking iyon. Ilang beses na niyang tinataboy pero parang wala itong pakialam. Sa huli, tinadtad niya ito ng puro pang-aabuso sa libre
hanggang sa sumuko. Inggit pa noon si Jez dahil wala ni 5 sentimo ang nagagastos ni Kauri. Hatid sundo pa siya ng lalaki gamit ang kotse nito. Paano? May wheels. Siyempre kotse. Ano ba? Isip ni Kauri nang bahagyang ngumiti. Iba yun sa ngayon. Nasaan na nga pala ang lalaking yon? Tanong ni Jez, sabay kuha ng supot na ibinigay ng tindera kay Kauri. Ewan, wala na rin akong balita. Sagot niya, habang inilalagay ang tsinelas sa loob ng bag. Nga pala, sabi mo may alam kang pwedeng maging trabaho ko. Saan nga pala yun? Kailangan ko na. Naghahapit ka? Walang panggatas? Tanong ni Jez, nang aasar na naman. Muntik nang mairapan si Kauri. Minsan, gusto na niyang hambalusin si Jez gamit ang 2x2. Walang pangkain. Gaga, sagot niya. Pagkatapos mamili, sumakay sila ng tricycle. Sa labas silang dalawa pumwesto, kaya halos kuba na si Jez dahil mababa ang bubong nito. Dagdag pa ang mabagal na kilos ng tricycle, kaya naiinip na si Jez. Alam mo, baka kanina pa tayo nandoon kung tinakbo na lang natin. Bulong ni Jez. Manong, baka naman may maibibilis pa yan. Dagdag pa nito, pabiro. Halos manginig si Kaori sa tawa nang tumalbog sila sa malaking humps na sinundan pa ng bako-bakong daan. Pagbaba nila, halos mawalan sila ng balanse dahil tila umiikot pa ang paligid. Grabe Manong, salamat ha, ang smooth ng biyahe. Biro ni Jez habang tumatawa. Pagdating nila sa bahay, binuksan ni Jez ang asul na gate. Sa unang tingin pa lang, tumambad na kay Kauri ang sandamakmak na kalat. Pasensya ka na ha, makalat ang workplace mo, sabi ni Jez. Pilit pinapaliit ang sitwasyon. Parang nagkakaroon na si Kauri ng ideya kung anong klaseng trabaho at kung sino-sino ang kanyang paglilingkuran. Narinig niya ang murahan ng mga lalaki habang pinihit ni Jez ang seradura ng pinto. Napaangat ang tingin ni Kaori nang bumukas ang pinto at tila nagningning ang paligid nang makita niya kung sino ang mga maingay. Ang bulok mo lumaro. ML na nga lang, hindi mo pa maayos. Sigaw ng isang lalaki na nakasuot ng puting sando at boxers. Napansin ni Kaori ang paggalaw ng kanyang Adam's apple na sumasabay sa bawat halakhak niya. Matangkad ang lalaki, kaya mas lalo itong gumwapo sa kanyang paningin, lalo na't halatang halata kung gaano ito kasaya sa kasama. Ikaw nga, bulok ka mag-basketball, sagot ng isa pang lalaki na nakasuot naman ng abong t-shirt at shorts na nakapaling ang harapan. Binato niya ng una ng kasamahan. Hoy, tumigil na nga kayo, para kayong mga bata. Sita ni Jez sa dalawa. Napalingon ang dalawa kay Kaori habang unti-unti silang lumalapit. Ang baho. Ano yon? Tae? Komento ng lalaking nakasuot ng t-shirt, kunot noo habang nakatingin kay Kaori. Ikaw yon. Sarili mong amoy. Uso kasi ang maligo. 3 araw ka nang walang ligo eh. Ganting hirit ng lalaking nakasuot ng sando, sabay harang ng unan sa harapan niya habang tumatawa. Napalunok si Kaori. Mas gwapo pala ang dalawa sa malapitan. Sino yan, Jez? Napakamatulungin mo naman. Nagdala ka pa ng pulubirito para tulungan siya. Biro ng matangkad na lalaki. Halos mamairap si Kaori. Ang sarap tirisin ng lalaking ito. Hindi iyan pulubi, Gaga. Kaibigan ko yan. Sagot ni Jez na tila ba naiinis na. Hinawakan ni Kaori ang braso ni Jez at pabulong na nagtanong, "Huwag mong sabihin na rito ako magtatrabaho." Unti-unting tumango si Jez, sabay pilit na ngumiti nang magtagpo ang mga mata nila. Ganun na nga, sana ayos lang sayo. Gusto sana niyang sumagot ng hindi, pero bago pa siya makapagbuka ng bibig, Jez, siya na ba yung nahanap mo? Sabat ng isa pang lalaki. Maliit ang mukha nito at parang pinadala siya ng langit kay Kaori. Hindi mapigilan ni Kaori na mapatitig. Para siyang natutunaw sa ngiti nito. Ah, hi. Anong pangalan mo, miss? Tanong ng lalaki na parang lulabay ang boses.
Pengelin ke? Sambit ni Kauri. Sige pa girl, landiin mo pa. Hindi ka halata. Pabulong na sabi ni Jez habang sinisiko siya. Pangalan ko? Tanong niya. Nilinaw ang narinig. Tumango ang lalaki bilang sagot. Kauri Rogan. Sagot niya sa wakas. Hindi alam ni Kauri kung dapat ba siyang makipagkamay o hindi. Sa huli, pinili na lang niya ang makipagkamay. Siyempre, shake hands. Hindi suplado ang lalaki. Tinanggap nito ang kamay niya ng walang pag-aalinlangan. Winik, Windery Roshan, pakilala nito. Naramdaman ni Kauri na para siyang nasa langit. Ikalma mo o baryo mo. Panira namang sambit ni Jez. Tila hindi malaman kung guardian angel siya o mortal na kaaway. Ako rin, magpapakilala. Biglang singit ng isa pang lalaki. Lugaw girl, ako nga pala si Latrell. Latrell Aurelius. Madali lang tandaan, di ba? Pinakagwapo rito. Lugaw girl. Pero pinili na lang ni Kauri na bumaling sa isa pa. Ako si Marcus Giberson, pinaka-cute. Huwag kang maniwala kay Latrell, hindi siya ang pinakagwapo rito. Ani ng pangalawang lalaki habang sinisimangutan si Latrell. Binatukan naman ni Latrell ang kaibigan. Natawa si Kauri sa eksena pero alam niya sa sarili niyang iba ang iniisip niya. Sa kabila ng lahat, alam niyang si Win ang pinakagwapo sa kanilang tatlo. Girl, mapili sa babae si Win. Di yan papatol sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, iba na lang. Muling bulong ni Jez sa kanya. Palihim pa rin. Habang nakapatong ang dalawang kamay nito sa likuran. Thanks sa suporta ha. Pero nga pala, tanggap na ba ko? Tanong ni Kauri. Kabanata 4, kwarto. Ikaw yung nakita ko sa lugawan. Bulalas ni Latrell. Nakangiti habang nakatingin kay Kauri. Kumunot ang noo niya. Ito pala yon? Napakatalino ng memorya ng lalaking ito, naisip niya. Mahilig siya sa lugaw. Sabat ni Jez, sabay sulyap kay Kauri. Napalingon si Kauri sa lalaking pababa mula sa pangalawang palapag ng bahay. Naka-headphones ito at may daladalang libro. Harry Potter ang pamagat na agad niyang napansin. Kumpara sa iba, masasabi niyang ang lalaking ito ang pinakagwapo kung hindi lang ito mukhang suplado. TH, si Kauri, bago nating kasambahay. Pakilala ni Latrell sa lalaki. Tiningnan siya ng malamig nitong mga mata at may kung anong kilabot ang gumapang sa tiyan ni Kauri. Napansin niya ang perpektong balingusan ng ilong nito, ang mapula nitong mga labi, at ang makinis na kutis ng mukha na parang pinakinis gamit ang liha. Sige. Malamig na tugon ng lalaki bago ito muling ibinalik ang tingin sa kanyang libro. Hayaan mo na siya. Ganyan talaga ang isang yan. Ani Jez, tila sanay na sa ugali ng lalaki. Nga pala, si Win na ang bahala sa'yo. Halos kumislap ang mga mata ni Kauri sa narinig. Malandi mode on. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, para siyang nakakita ng anghel. Ang amo ng mukha ni Win. Parang gugustuhin mong pumanaw kung siya ang sasalubong sa'yo sa langit. Pero, joke lang. Gusto pa niyang mabuhay ng matagal. Mahabang buhay. Mahabang landi. Halika, pupunta tayo sa kwarto. Sabi ni Win habang kinuha nito ang mga gamit niyang binili ni Jez. Halos malaglag ang panga ni Kauri at ilang beses pa siyang kumurap. May ganyang side ka pala, Win? Hagikik ni Marcus na nakatayo sa tabi ni Latrell. Sana all. Malakas ang loob magyaya. Hirit pa ng dalawa habang humalakhak sa sarili nilang biro. Samantala, parang gusot na papel ang mukha ni Jez sa inis. Tigilan niyo na nga yung kalokohan niyo. Ikaw, Marcus, hindi mo raw sinasagot ang tawag ng papa mo. Saad ni Jez, nagtatapos ng usapan. Sa gitna ng ingay, biglang pumasok sa isip ni Kauri ang isang tanong. Ano kaya ang ginagawa ng mga lalaking ito sa bahay na ito? Bakit sila magkakasama? May mga issue rin kaya sila tulad ni Jez. Huwag mo na lang pansinin ang mga yan. Tara. Ani Win.
Sabay hila sa braso ni Kaori. Napilitan siyang sumunod. Iniwan ang grupo sa sala na nag-uusap pa rin. Habang naglalakad sila, tila uminit ang mukha ni Kaori. Nagsisimula pa lang magproseso ang utak niya sa nangyari nang bitawan ni Win ang kamay niya. Bahagya itong kumamot sa batok, tila napahiya sa ginawa. Ito pala yung kwarto mo. Pasensya ka na, maliit lang, sabi ni Win, halatang nahihiya. Pinagmasdan ni Kaori ang kabuuan ng kwarto. Binuksan niya ang bintana at tinali ang kulay pink na kurtina. Mula rito, tanaw niya ang kalmadong tubig ng Laguna de Bay. Lasap niya ang malamig na simoy ng hangin na banayad na dumampi sa kanyang balat. Ang sinag ng araw mula sa kwartong ito ay malambot sa mata, hindi masakit tignan. Kumpara sa dati niyang tirahan, mas malaki ang kwartong ito. Napansin ni Kaori ang malambot na kama na sandali niyang naupuan. Malaki rin ang lagayan ng damit at mayroon pa siyang sariling comfort room. Sa isip niya, ayos naman pala rito. Kulang na lang ay kusina at telebisyon at para na itong buong bahay, naisip niya habang nililibot ang kwarto. Pinatong ni Win ang mga gamit niya sa kama at ngumiti. Mukhang nagustuhan mo yata, sabi nito, sabay sarado sa isa sa mga bintana nang lumakas ang hangin. Maganda talaga rito, sagot ni Kaori. Sinusundan ang kwento ng lambing sa boses ni Win. Parang hiniheli siya ng bawat salita nito. Tara, dun na tayo sa kabilang kwarto. Yaya ni Win matapos niyang mapansin ang pagkaaliw ng dalaga sa paligid. Hindi naman gaanong magkalayo ang mga kwarto, pero napansin ni Kaori na dalawa ang hagdan, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Pagbukas ni Win sa pinto, bumungad agad ang mga Harry Potter posters na nakadikit sa pader. Napansin din ni Kaori ang mga costume at painting na nakadisplay sa loob. Hinawakan niya sana ang isa sa mga poster upang mas lalo niya itong ma-appreciate. Pero agad siyang pinigilan ni Win. Wag. Ayaw ni Tish na ginagalaw ang mga gamit niya. Paalala nito. Iyon nga pala ang lagayan niya ng maruruming damit. Ang gagawin mo lang dito ay magwalis, magpunas ng sahig at kuhanin ang labada. Sa pagpapalit ng kubrikama at ng unan, magsabi ka muna sa kanya. Tiningnan niyang mabuti ang kabuuan ng kwarto. Asul ang tema ng buong silid at napansin niya ang desktop na nakalagay sa tabi ng kama. May mini library rin ito na puno ng mga libro. Hindi makalat ang silid. Parang babae ang may-ari dahil sa pagkaorganisado nito. Ang mga sapatos nito ay nakalagay sa shoe rack at nakahilera base sa kulay. Ilang segundo pa ang lumipas bago sila lumabas. Nang buksan ni Win ang sumunod na kwarto, agad niyang napansin ang nagsusumigaw na kulay pink. Parang kakambal ito ng kwarto niya. Naisip ni Kaori. Napukaw ang atensyon niya sa malaking frame ni Tyra Banks na nakadisplay. Alam na niya kung kanino ito. Siya mismo ang nagbigay nito bilang regalo noong debut ng may-ari ng kwarto. Debut pang babae iyon, ibig sabihin. Hindi naman maselan sa gamit si Jez. Alam kong alam mo naman, hindi ba Miss Ganda? Biglang sabi ni Win, nagbibiro, ngunit may lambing sa tono nito. Slow motion ang paglingon ni Kaori sa kanya. Ha? Tanong niya. Tila hindi agad nakaproseso ang narinig. Ikaw, Miss Ganda, sino pa ba? Sagot ni Win, natatawa habang pinagmamasdan siya.